Nang makarating ako sa bungad papasok ng palengke, agad kong hinanap ang laundry shop. Matagal-tagal bago ko natumbok ang isang shop kung saan marami-raming nakapila. Marahil naka self-service. Wala naman akong ibang gagawin bukod sa magtanong-tanong kung saan pwede mag-apply ng trabaho kaya minadali ko munang pumunta sa laundry shop. Magkano po? Tanong ko sa cashier habang ang atensyon ay nasa aking bag. Hindi ito sumagot kaya itinigil ko muna ang pagkalkul sa aking bag bago hinarap ang babae. Ange, ikaw nga, Angeline, bulalas niya. Nagulat ako pero mas lalo akong nagulat nang makilala ko si Katrina. Napatuptap ako sa aking bibig bago hinagip ang kanyang mga kamay. Grabe Katrina, ginulat mo ako ha. Tuwang-tuwa kong sabi bago siya tinapik-tapik. Dito ka ba nagtatrabaho? Dugtong ko pa habang nililibot ng aking paningin ang loob ng shop. Umalis siya sa kanyang pwesto at saka lumabas. Oo, Ange, ikaw, bakit ka nandito sa Maynila? Nagtatrabaho ka rin ba dito? Naku-curious niyang tanong sa akin. Hinawakan niya pa ang aking mga kamay dahil hindi pa rin siya makapaniwala na nagkita kami. Kaibigan kong malapit si Katrina. Simula noong grade 1 kami hanggang sa nag-grade 6 na ay palagi kaming magkaklase kaya naging magkaibigan talaga kami. Nagkahiwalay lamang kami noong nag-high school na dahil sumama siya ng boyfriend niya at dinala dito sa Maynila. Inisip ko agad kung ano ang isasagot ko sa kanya. Hindi niya alam na ipinagkasundo ako kay Sir Marcus. Crush na crush niya rin ito noon at hindi ko alam kung ganun pa rin ang nararamdaman niya. Hoy! Tinatanong kita kung nagtatrabaho ka rin dito sa Maynila. Antad niya sa akin na ikinatingin ko din sa kanya. Hindi, tanging nasagot ko. Nangunot ang kanyang noo nang tignan ko siya. Ano, bakit ka nandito? Hala, siya, huwag mong sabihin. Kilala mo pa rin ba si Sir Marcus? Sabat ko, nagmulaga ang kanyang mga mata. Si Crush. Abay, oo naman. Sa poging yun, sino ang makakalimot doon? Tila kinikilig niyang sabi umasim bigla ang mukha ko dahil sa sinabi niya. Sinasabi ko na at crush niya pa rin si Sir Marcus. Sa kanyang condo unit kasi ako ngayon nakatira amin ko. Pero hindi ko kayang aminin na kasal na ako kay Sir Marcus. Wala naman akong karapatan na ipagyabang kung kasal ako sa kanya. Talaga, maid ka ba niya? Ang sosyal noon Ange, nasa isang condo unit ka nakatira tapos kasama mo pa ang isang lalaki na kasing gupo na ng artista. Nakakainggit naman. Oo, maid niya ako doon. Alam mo naman nakatulong ng mga Silverstone si nanay kaya hindi na rin nagpakalayo na maghanap ng katulong si Sir Marcus. Sagot ko na parang labas sa aking ilong. Dapat planado palagi ang isasagot ko. Hindi ako pwedeng mad-ulash dahil sigurado na sasabog agad ang balita sa aming lugar. Yun naman talaga ang iniiwasan ko. Ang malaman ng buong barangay ang lihim ko. Kamusta ka na pala? Kayo parent ba ng boyfriend mo? Inibo ko ang usapan namin. Ayaw ko lang na pag-usapan namin ang tungkol sa buhay ko. Masaklap ang tinahak kong landas kaya ayaw ko na lang pag-usapan. Napatingin si Katrina sa mga customer. Hindi niya pa rin sinasagot ang tinanong ko kaya inulit ko habang kinukuha ang kanyang atensyon. Hoy, ba't hindi ka sumasagot? Natatawa ko pang sabi sa kanya kaso nang humarap siya sa akin nangunot ang kanyang noo. Matagal na kaming hiwalay ng kumag na yon. Saad niya, baka may kilala ka doon sa kondo nyo. Ay rito mo naman ako, Ange. Ngiting-ngiti niyang dugtong. Ako naman ngayon ang nangunot ang noo. Naku, wala akong kilala doon. At saka, ngayon lang talaga ako nakalabas kaya wala talaga akong maireto sa'yo, Trina. Pasensya ka na. Paliwanag ko na parang hindi niya naman pinaniwalaan. Hindi niya pinansin ang sinabi ko at umikot siya pabalik sa kanyang pwesto kanina at hinarap ang isang customer. Banibiro lang naman kita, bigla niyang sagot nang matapos ang pagsusukli sa customer. Peke akong ngumiti bago ibinigay sa kanya ang aking bayad. Pagkatapos ng aming usapan ay parang walang nangyari. Tamang pagbalik ko sa laundry area ay nakalabas na ang isinalang ko. Marami-rami ang customer nila kaya kusa nang tinanggal ng isang kasamahan ni Katrina ang dress ko na isinalang kanina. Nagpaalam na ako kay Katrina dahil masyado nang hamaba ang oras. Dapat pagpatak ng alas 11 ng umaga ay nasa kondo na ako. Mahirap na kapag dumating dun si Sir Marcus. Dumaan muna ako sa isang stall na may tindang mga damit.
Hindi naman ako maislan sa mga masusuot kaya kung ano na lang ang sa tingin ko na kasya sa akin ay yun na lang ang dinampot ko. 75 pesos din ang bawat isa ng blouse habang ang short at leggings naman ay fix na sa 75 at 120. Tig-30 blouse, leggings at shorts ang binili ko habang ang panty ay 100 at ang bra naman ay 5 piraso lang. Mga hindi branded yun kaya nang binayaran ko na ay 640 lamang lahat-lahat. Lihim akong napangiti pagkalabas ko ng binilhan ko dahil nakabili na ako ng mga damit ko. Wala akong nakikitang mga nakapaskil na karatula katunayan na naghahir sila ng trabahador kaya alaglag ang mga balikat ko nang pumasok ako sa loob ng palengke. Mukhang hindi yata umaayon sa akin ngayon ang tadhana. Magkano po dito sa mga kangkong nay? Tanong ko sa tindera habang namimili ako na sariwang kangkong. Gusto ko kasi magluto ng inadobong kangkong. Nakakamiss ang mga lutong bahay. 35 lang ang isang tali, iha. Tugon nito nang may abot ko na sa kanya ang 2 tali na napili ko. Bumili na rin ako ng ilang pirasong sibuyas, bawang at kamatis, leon lang naman kasi ang nakikita ko na wala doon sa ref ni Sir Marcus. Kumpleto pa rin ang mga karne at isda na nasa freezer kaya hindi na ako bumili. Pagkalabas ko ng palengke ay nag-abang na agad ako ng jeep na masasakyan pabalik ng kondo. Ilang minuto na lang at malapit na mag-alas 11 kaya medyo kabado na ako. Malapit lang naman kung tutusin at kayang-kaya lakarin ang pabalik sa kondo kaso aabutin ako ng siyam-siyam kapag naglakad ako. Napabuntong hininga ako ng ilang jeep na ang dumaan kaso puro punuan. Sinipat ko ulit ang oras sa aking cellphone at ilang minuto na lang at alas 11 na kaya napagdesisyonan ko ng maglakad na lamang. Wala pa naman siguro doon si Sir Marcus. Hari nga at wala pa talaga. Pawisan at sobra kung pumintig ang mga pinong ugat-ugat sa aking mukha nang makarating ako sa guardhouse ng kondo. Agad kong pinakita ang ID ko at sinabi sa guard ang cluster ng unit ni Sir Marcus kaso nang akma na akong papasukin ng guard, naaga naman ang atensyon ko sa isang sasakyan na papasok. Nagtama ang mga mata namin ng lalaking nagmamaneho at huli na nang mapagtanto kong si Sir Marcus pala iyon. Hindi ako pwedeng magkamali dahil kahit kalahati lang ang nakabukas na windshield ng bintana nito, kilalang kilala ko pa rin siya. Kumabog agad ng sobrang lakas ang dibdib ko nang makita na sumalubong ang kanyang mga kilay habang nakatingin sa gawi ko. Galit siya, mas lalo na akong kinabahan nang makita ang babaeng nakasakay sa passenger seat nito. Dahil dun minadali kong maglakad at hindi ko na pinansin si Sir Marcus. Pagkarating ng lobby ay sa staircase na ako dumaan. Inilang hakbang ko ang bawat baitang hanggang sa marating ko ang second floor. Nakahinga ako nang maluwag nang makita kong malapit na ako sa hallway na papasok ng unit niya kaso sa sobrang malas ko nang madatnan ko na sila nung babae na nakatayo sa labas ng unit door. Agad akong napahinto habang hinihingal. Sabay silang napatingin sa gawi ko. Lisa ang reaksyon nila nang makita nila ako. Saan ka galing? Salubong ang mga kilay na tanong niya sa akin. Kinakabahan ako at hindi maampat-ampat ang kaba ko. Para siyang mangangay ng buhay dahil sa boses niyang nakakatakot. Hindi agad ako nakasagot dahil tumingin ako sa gawi ng babae na mata-reading nakatingin sa akin. Lumunok ako bago humarap kay Sir Marcus. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Pumunta lang ako ng palengke, bili lang ako ng gulay. Nahihingal kong sagot sa kanya. Masakit pa rin siyang nakatingin sa akin. Binaybay ng paningin niya ang mga bit-bit ko kaya hindi ko napigilan na igtinggan ang pagkakahawak ko sa plastic bag. Saka ako nakahinga ng malalim nang walang sabi silang pumasok sa loob. Hinabol ko ang nakaawang na pintuan kaya mabilis akong nakapasok. Your maid said earlier that you were in your room pero noong pumasok ako wala ka doon. Niyayabang niya ako, Marcus. Nagpapaawang sabi ng babae dahilan para mapatigil ako sa paghuhugas ng aking mga kamay. Hindi totoo yun. Pakiworry ko ay kakalabas lang ni Sir Marcus sa kwarto niya. Galing ka na dito kanina. Narinig kong tanong niya sa babae. Yes, you didn't answer my call so I decided to come here but your maid didn't want me to come in. Pagsabihan mo nga siya, hindi niya yata ako kilala. Rinig kong sumbong niya. Hindi na ako nakatiis at hinarap ko na sila kaso masakit na namang nakatingin sa aking gawi si Sir Marcus. Umurong bigla ang dila ko dahil nakita ko siyang naglalakad papasok ng kusina.
Naiikong ko tuloy ang mga kamay ko dahil tupok na ako sa mga tinginan niya. Maigting niyang hinawakan ang braso ko nang makalapit siya sa akin at hindi ko na napigilan na hindi mapangiwi. Nasasaktan ako sa ginagawa niya. You have no reason to forbid Lindsay from coming here. Galit niyang sabi sa akin. Hindi ako nakapagsalita dahil ramdam na ramdam ko ang paninikip ng lalamunan ko habang pinakikiramdaman ko rin ang pagsalakay ng takot sa aking dibdib. Nakakatakot ang kanyang hitsura pero ilang sandali pa'y automatikong nag-iba ang ore niya nang mapansin niyang nanunubog na aking mga mata. Kaagad niyang binitawan ang aking braso. Napahinga agad ako ng malalim habang niyuko ang aking braso nang mapansin kong tinignan niya iyon. Dahil maputi ako kaya kitang-kita ang bakas ng kanyang kamay. Nang inigbigla ang aking mga labi nang iangat ko ulit ang aking paningin ngunit nang tignan ko siya ay nakatalikod na siya sa gawi ko. Tila iritado siyang napasuklay sa kanyang buhok matapos lagukin ng tubig na isinalin niya braso. Sorry po kung hindi ko siya kaagad pinapasok. Hindi ko siya kilala kaya ko yun nagawa, sir. Depensa ko habang pinipigilan na hindi manginig ang aking mga labi. Hindi pa rin siya nakaharap sa akin pero narinig ko kung paano siya huminga ng malalim. Ayusin mo yung mga gamit mo doon sa kwarto mo. Utos niya sa akin at hindi na nagawang sagutin ang sinabi ko. Magalang akong lumampas sa kinatatayuan niya at mabilis na pumunta sa aking kwarto kahit wala akong ideya kung anong mga gamit ang pinapaayos niya sa akin. O baka naman pinapalayas na niya ako dahil sa kagalitan sa akin. Pero kung ganun nga ang dahilan niya, saan naman ako pupunta? Hinikayat ko ang aking sarili na gawing komportable ang pag-aayos ko ng aking mga gamit. Wala naman akong ibang gamit dahil wala naman akong dala dito kaya ang inayos ko ay ang mga ginamit kong personal hygiene stock yung mga liinili ko kanina. Bumantong hininga ko matapos kong ayusin ang lahat. May nakita akong ilang paper bag na nakapatong sa cabinet pero hindi ako nang ahas na pakialaman iyon dahil sa isip-isip ko ay para iyon sa babaeng kasama niya. Nagkaroon tuloy ako ng dahilan para isipin na kaya niya pinaayos ang aking mga gamit dahil dito niya papatulugan ang kasama niyang babae. Sa plastic na supot lamang nakalagay ang mga hygiene kit ko kasama na sa mga pinili ko kanina. Sinigurado ko na wala na akong naiwan o nakalimutan sa loob ng silid kaya sa huling pagkakataon ay sinuyod ko ulit ang loob ng kwarto. Kaso, natigilan ako nang mapako ang mga mata ko sa kahon na nakasuksok sa ilalim ng cabinet. Kahon yun ng dress na sinuot ko noong ikinasal kami. Dali-dali akong lumapit sa kainusad ko pa papasok sa ilalim. Ngayon hindi na siya kita. Narrow na rin ang dress na pina-laundry ko kanina. Mapait akong ngumiti bago tumayo. Bahala na kung saan ako pupulutin. Natatawa kong ani sa aking sarili bago pinahit ang serador kaso napaurong ako nang basta tumulak papasok ang pintuan. Natameme ako ng balto ni Sir Marcus ang bumungad. Where are you going? Iritadong tanong niya sa akin habang nilalakbay ng kanyang paningin ang mga bit-bit kong supot. Napalunok ako sa kayumuko dahil nang bumalik sa akin ang kanyang paninitig bigla akong sinalakay ang kaba. Aalis na, tanging saad ko bago humakbang ng pasulong. Nagbigay siya ng daan dahilan para isipin kung bukal sa loob niyang hahayaan akong makaalis. Wala na ang babae kanina kaya nagtaka ako sa likod ng panginginig ko. At sino nagsabi sa'yo na aalis ka? Naalarma ako kung kaya't napatigil ako sa paglalakad. Hinablat niya ang isa kong kamay dahilan para mapaharap ako sa kanya. Puweraado ang ginawa niya kaya namilog ang mga mata ko ng pulgada na lang ang pagitan ng aming mga mukha at maglalapat na ang mga labi namin. Agad kong bihawi ang sarili ko kahit sobrang higpit pa ang pagkakahapit niya sa aking bewang. Natataranta akong lumayo sa kanya sa kakumalma. Ang sabi mo kanina ayusin ko ang mga gamit ko. Paliwanag ko kahit hindi pa rin ako kalmado. Napahilamo siya sa kanyang mukha. Parang mas lalo siyang naging iritado. Parang nanggigil siya pero kinokontrol niya lang ang kanyang sarili. You misunderstood what I said, lady. Hindi porket pinapaayos ko ang mga gamit mo ay pinapaalis na kita. Naiiling niyang sabi. What I mean is yung mga pinamili ng assistant ko ang ayusin mo. Nasa kwarto mo yun dahil mga gamit mo yun. Mahabang paliwanag niya. Nakagat ko tuloy ang aking ibabang labi nang mapayuko ako dahil sa hiya. Hindi niyo naman kasi sinabi na para sa akin yun. Akala ko sa kasama mong babae ang mga naka-paper bag na yun kaya naisip ko na baka mo pinapaayos ang mga gamit ko kasi pinapaalis mo na ako.
Katwiran ko nang makabawi, nakapamaywang siya habang nakaharap sa akin. Ang kaninang hitsura niya na iritado ay napalitan ng mas iritado pa. "You're unbelievable." Naiiling niyang tugon bago naglakad papunta sa kanyang kwarto. Naglapat naman ang aking mga labi dahil hindi ko siya maintindihan ngayon. Parang halo-halo ngayon ang pinapakita niyang ugali sa akin. Natignan ko tuloy ang aking mga bit-bit na supot. "Bumalik ka sa iyong kwarto at ayusin ang mga gamit mo na pinamili ng sekretary ko. And don't you dare to leave Angeline." Maautoridad niyang utos na ikinatahip muli ng aking dibdib. Malakas na sumara ang pintuan ng kanyang kwarto kaya gulat na umangat ang aking magkabilang balikat. Kalaunan ay parang nakadama ako ng saya dahil hindi ako mapapaalis dito. Hindi ko pa nagawang depensahan ang aking sarili kanina tungkol sa mga sinusumbong ng babae at balak ko mamaya magpapaliwanag. Kahit ayaw niya akong paniwalaan, magpapaliwanag pa rin ako. Mas okay na yung alam niya ang side ko kahit wala naman siyang pakialam sa akin. Tsaka balak ko rin magsabi sa kanya tungkol sa paghahanap ko ng trabaho. Nakakabagot dito at saka baka kapag nagtagal ako dito masisiraan na ako ng ulo. Ayos lang sana kung may kasama ako dito na palagi kong kakwetuhan. At staka wala naman siyang pakialam sa akin. Nagsasama lang naman kami dito kasi yun ang nakasaad sa kontrata. Hindi ko na inisa-isa pang baklatin ang mga damit ko na binili ng kanyang secretary. Alam kong puro branded ang mga iyon at doon pa lang parang ayaw ko nang suotin kahit hindi ko pa man naiisip na suotin. Mas gusto ko pa rin suotin ang mga binili ko kaya iyon ang sinuot ko. Paglabas ko ng kwarto na bungaran ko siya na nakatuon ang paningin sa akin. Klaseng pagkarinig niyang bumukas ang pintuan ay naagaw agad ang atensyon niya. He took the initiative to shift his attention back to the task he was working on. Hindi ko siya pinansin hanggang sa makapasok ako ng kitchen. Ipinukos ko ang sarili sa paghihimay ng kangkong na binili ko kanina. Wala naman siya pakialam sa akin kaya bakit ako mangangahas na bumasag ng katahimakan sa pagitan namin. Invisible ako sa bahay na to para sa akin pero kung hindi man ay baka katulong nga ang may ituring ko sa aking sarili. Natapos ko na ang lahat. Igigisa ko na lang kaya sunod kong hinanda ang paglulutuan ko. Nang maalala kong automatic pala ang kanyang stove, doon napalingon ako sa gawin niya. Busy pa rin siya sa laptop niya at parang hindi may istorbo. Nakakatakot siyang pakisuyuan kaya naglakas loob ako na makialam sa stove niya kahit ang totoo ay wala akong alam sa ganitong gamit. Ibang-iba to sa mansion nila sa Batangas. Kumuha muna ako ng buwelo bago tinignan ng maigi ang mga nakasulat bilang gabay. Chinese ang mga nakasulat kaya mas lalo ko na hindi maintindihan. You can ask for help next time if you don't know how to use it. Napakislat ako nang marinig ko ang boses niya na nasa likuran ko lang. Naistatwa pa ako dahil nakulong ako sa pagitan ng mga braso niya pero nang maramdaman kong umalis na siya saka palang ako nakahinga ng malalim at inayos ang sarili. Nasundan ko siyang naglakad pabalik sa kinauupan niya na parang wala lang nangyari samantalang ako ay parang mahihimatay na dahil sa kakaibang kabog ng aking dibdib. Kahit kailan talaga walang pinag-iba itong nararamdaman ko sa kanya. Kaya mas lalo akong naiinis sa aking sarili dahil kahit anong pidgel ko na huwag magpaapekto sa kanyang presensya hindi ko pa rin magawa-gawa. Kusa pa rin talagang kumakabog ang dibdib ko. Baka gusto mong alok ko sa kanya kaso natigil ako sa pagsasabi ng tumuon agad sa akin ang mga mata niya. Napalunok ako, kumain, dugtong ko. Busog ako, you can eat if you want. Sagot niya matapos ibalik sa ginagawa ang atensyon. Hindi na ako sumagot bagkus ibinalik ko na lang sa lagayan ang plato, kutsara at tinidor na kinuha ko para sana sa kanya. At ano pa nga ba ang ini-expect ko? Sana hindi ko na lang siya inalok pero parang ang sama ko naman kapag ganon. Siya ang nagpapakain sa akin. Siya ang bumubuhay sa akin kaya wala akong karapatan na gawin ang mga naiisip ko. Baka palayasin niya ako dito nang wala sa oras. Hindi ko naubos ang niluto kong adobong kangkong kaya isinalin ko ang tira na nasa kawali para itabi. Sayang, at saka pwede ko pang iulam iyon bukas. Tinakpan ko lang muna ng food cover dahil mainit pa. Wala na rin sa sala si Sir Marcus kaya malaya akong nakakain kanina. Ngayon naglilinis naman ako dito sa kusina papunta sa sala. Parang kailan lang nung sa mansion pa ako ng mga Silverstone ginagawa ang ganitong gawain. Nakakamiss doon dahil palagi ko nakikita at nakaksama ang pamilya ko at mga kapatid ko.
Nakakapanibago kaso wala kailangan ko silang iwanan dahil ginusto ko ito. Ginusto kong gumawa ng hindi bukal sa loob ko. Tamang alas 5 ng hapon nang magising ako sa pagkakaidlip kanina, hindi ko alam na ganun pala katagal ang paghipag ko. Dali-dali tuloy ako na tumayo ay inayos ang aking sarili. Pagkalabas ko ng aking kwarto ay bumungad sa akin ang isang sticky note na nakadikit sa pintuan ng aking kwarto. Sa bar ako matutulog. Don't wait for me to come back. Instead, double lock the door. Huwag kang magpapasok ng hindi mo kilala at huwag ka rin lumabas ng hindi ko alam. Pagkabasa ko yun ay saka tinanggal sa pagkakadikit ang sticky notes bago inilagay sa loob ng isang drawer na nasa pagitan lang ng kwarto namin. Nalumbay ako bigla habang papunta sa kusina para ipainit ang natira kong gulay. Umawang ang bibig ko at nagpalinga-linga ako para hanapin ang gulay na itinabi ko kanina. Wala nang nakalagay sa loob ng food cover. Pati yung tupper na pinaglagyan ko ay wala din. Tinapon niya. Anang tanong ko sa aking sarili bago puntahan ang basurahan at doon parang umusbong bigla ang yamot nang makita kong nasa loob nga ng basurahan ang tupperware na pinaglagyan ko ng gulay. Nakabukas na iyon at kalat pa ang sabaw.